Yo mga kap, welcome back na po. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel, Kapuntos PH po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi, magandang kwapo po kayong lahat. Magandang madaling araw na po rito sa amin sa Chicago. So 1:30 AM, katatapos lamang ng laban. Yokohama versus Nagoya. Naku, napakaganda po ng laban. Dikit na dikit, no? 96-67 ang final score. Talaga namang tuwan-tuwa tayo sa panonood. Nakita nyo naman ang gagaling ng Yokohama, yung kasama ni Kai Sotto dyan. Talagang subok na mga galing. Maganda na sana yung umpisa no? Kaso talagang nalugmok sila. Nalugmok lalo na nung second quarter. 8 points lang ang naitalaya nila dito sa laban na to. Kaya nakakalungkot. Pero ano magagawa natin? Ganyan talaga ang laban, ang buhay. So, ito na po ang stats ni Kai Sotto. Meron siyang 14 minutes na naitala with 7 points and 6 rebounds. Despite sa maikling minuto, no, na foul trouble po yung ating pambato kaya nailabas siya agad. Nahirapan sila makahabol. No Yuki Kawamura sa laban na to. Hindi po masyadong nakatanggap ng bola ang ating pambato kaya sariling sikap na naman. Meron siyang magandang play yung N1. Meron din siyang assist at meron din siyang butata dito Alam ko, may butata siya. So isang assist at saka meron siyang block shots. 3 personal foul lang kanya natanggap. Para sa akin, ang tunay na panalo yung mga fans ng Yokohama. Gawa ng dire-diretso yung kanilang pag-chill sa kanilang koponan. So despite na natatalo sila, laki na ng lamang. Umabot pa yata ng 40, no? O 40 pataas hanggang 44. Patuloy pa rin yung pag-cheer ng Yokohama B Corsairs fans. Kaya siguro kung sila okay lang sa kanila yung ganung laro, dapat tanggapin na rin natin at magsaya na rin tayo. Mahalaga ang ating pambato ay healthy, hindi siya na-injured. At yan naman talaga importante, no? Yung dire-diretso para mabuo yung resistensya. Although gusto sana natin makapaglaro siya ng mahabang minuto, pero talaga na foul trouble po siya at medyo alam niyo na, isang offensive foul parang medyo manipis no? Hindi naman talaga ganun kalakas yung pagkakabangga, pero I think na naibaba ni Kai Sotto yung kanyang shoulder kaya siya natawagan. Wala na tayong magagawa kasi ganun talaga pagdating kay Kai, mabilis ang tawag nila. So yun ang mga kap, thank you so much. Alam ko na halos tinamad kayo sa kakapanood sa laban na ito, kaya hopefully next game makabawi tayo. So kita-kita tayo ulit. Hanggang sa muli. Bye-bye!